Uy, napanood niyo ba yung live webinar niya kagabi? Parang may ininda talaga si Jefferson. Higit bawat 10 minuto, humihinto siya eh. Hindi, pero yung kasama dyan, di ba? Yung tungkol sa pagbanyo. Narinig ko ka kanina, mismo sa CR kanina eh. Ali, may nahihirapan siyang umpisahin, di ba? Ali, nagreklamo din siya na may kirot daw. Nabalitaan niyo ba yung sa sekretariat? Nung nagpalit daw siya ng pantalon, may dinasang daw tagas ng ihi nung nagpakita. Teka muna, baka dahil lang yun sa stress. Pero, totoo ba yung chismis na naririnig ko? Nung na may nakita daw siyang dugo sa ihi niya? Hindi lang EBJ. Alam mo ba nung pinuntahan ko si Dr. Francis, may sinabi siya sa akin. Sabi niya, ginagamit ba ni Jefferson yung erectile dysfunction na produkto natin? Kasi alam mo ba, sabi niya, nahihirapan daw siyang mapatayo. Biruin mo yun? Kung magdadagdag ako, nung huli kami nag-golf, nagreklamo siya ng pananakit sa balakang at hita. Sabi niya, rheumatism lang daw. Pero yan ang palatandaan na ng malala o advanced na cancer. Pero yung pinaka-babalaghan dun, yung si Amelia. Sinabi nga ng head nurse sa clinic kanina eh, nung nagpa-sample siya, may nakita daw silang dugo. Parang mas lumarami na yung mga sintomas na ipinapakita niya. Una, hirap siyang umihi. Sunod naman, lagi siyang umiihi, lalo na sa gabi. Tapos may pananakit pa ng buto. Tapos ngayon, may dysfunction pa. Hindi ko alam kung para saan bakit kami nag-alala. Kaya sa imahe ng BioBoys of Puerto Rico. Kasi kung ang pinuno namin mismo ang may problema sa prostata, paano namin may bebenta ang kalusugan sa publiko? Diba? Parang kabaligto na, diba? Kailangan nating malaman ang ugat nito bago pa kumalat sa balita. Ayun na nga. Kaya babalik tayo sa tanong na ano nga ba talaga ang cancer sa prostata? Yun nga, tayo dapat yung may sapat na kalaman. Pero ngayon, hindi na naghanap tayo ng kasagutan. Kailangan nating maging dalubhasa para hindi tayo magkamali sa pagharap dito. Dr. Sol, kailangan na nating maghanda. Ang lumalabas sa statistika ng aking examen mo ay malapit ang sintomas mo sa cancer sa prostata. Cancer? Alam ko sa matatanda lang yung nangyayari. Sa murang edad kong 55. Alam mo, ang statistika, kahit anong edad, pwede. Ang prostata ay isang maliit na lamad na nasa ilalim ng pantog. Ito ang nagpaproduce ng semilla. Wala, hirap kong humihi. Hindi ko mapatayo. Mas matigas pa nga yung sa asawa ko eh. Kaya nga sa cancer, ang selula ay dumadami ng hindi pangkaraniwan. Ang ugat nito ay komplikado pero malaking salik ang edad, lahi, at kasaysayan ng pamilya. Maraming lalaki ang hindi nakakaalam na ang cancer sa prostata ay kadalasang walang sintomas sa simula. Kaya nga napakahalaga ng regular na pakisuri, lalo na kung may mga salik na panganib ka. Hindi pwedeng umasa ka lang sa mga sintomas. Sa isang nabasa ko, ang mga bahagi ng katawan na apektado ay siyempre ang glandula ng prostata. Ngunit kung hindi ito naagapan, maaaring kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan, metastasis, katulad ng buto o kulani. Kung gano'n, ano naman yung mga paraan ng pag-iwas bago pa natin pag-usapan yung mga gamot? Alam mo sa pag-iwas, madalas nire-recommend ang mga malusog na pagkain, lalo na mga low in fat at high in fiber, pati ng regular na pag-aerobiso. At syempre, ang magang pagtuklas, ang pagsusuri ng PSA at pag-examination ng detox. So yung daral ng BPI ay nakasalalay sa kung paano natin harapin yung sitwasyon. Though kailangan pa rin natin ipaalam na kahit ang pinuno ay nagkakasakit at may lunas at pag-asa pa rin. At kung sakaling kailangan niya nun, paano naman ang gamutan? Mayroon namang surgery o tinatawag na radical prostatectomy. Mayroon din therapy ang radiation, therapy ang hormone para pigilan ang paglaki ng selula ng cancer, at mayroon din chemotherapy. Basta ang mahalaga ay maaga itong magamot. BioVoice Incorporated ay hindi lamang nakatuon sa paggawa at pagbenta ng mga gamot. Tungkol ito sa pag-asa at impormasyon. Sa problema naman ni Ginoong Jefferson, nakitaan naman ito ng pagkakataon upang mas maging tapat at maging halimbawa na rin sa kung paano man harapin ang sakit ng may tapang at tamang kaalaman. Ginoong Jefferson? Oo ba? Ito po ang estratehiya sa pagpapatalastas ng ginawa namin. May focus sa kampanya sa magang pagtuklas at kamalay. Pero hindi na natin may tatago na may personal itong connection sa atin. Salamat, Liam. Alam mo, tama ka. Dito isang sakuna sa relasyong pampubliko. Sa itong misyon. At kung ang sakit ko ang magiging dahilan sa pagsusuri ng libo-libong mga lalaki. Sige. Hindi ko inakala na ang pagiging
punong ehekutibo ng BioBoys ay hahantong sa akin bilang mukha ng kanser sa prostata. Ngunit, ang katotohanan ay hindi ito usapin ng imahe, kundi usapin ng buhay. At kung ako, na nasa industriya ng kalusugan, ay magpapatalo sa hiya, paano pa ang mga ordinaryong lalaki, di ba? Kaya magpasuri na kayo. Kaya simulan na natin ang kampanya. Ano po?